Iba talaga kapag sanay ka sa hirap dahil lahat ng diskarte ay gagawin mo para lang makaulam ng libre. Dito nga pala kami nangilaw ng mga isda sa hibasan ng Arangasa Island na kung saan ito yung isla na na-feature ko at humakot ngayon ng maraming views. Kasama ko nga pala dito yung kuya ko at mga kapitbahay namin. Nakakatuwa nga dahil iba't ibang isda at shilngaw ang aming nakuha. Kailangan mo lang talaga magtiyaga dahil hindi basta-basta ang mga ganitong diskarte. At syempre kung nandito ka sa dagat hindi talaga pwede na wala kang dalang baon dahil after ng pahirapang pangingilaw kinakailangan mo talagang kumain ng marami para babalik lahat ng lakas mo. Kinilaw na danggit at tinuwa nga pala ang niluto namin dito. Napakasulit talaga ang trip na ito dahil uuwi kami na may dalang pang-ulam para sa pamilya. Ako si Tuki. Tara, samahan niyo ako sa buhay probinsya ko. Si Urchins. So dito pa lang ay nagtipon-tipon na kaming lahat sa bahay ng may-ari ng bangka para lahat kami ay magtulong-tulungan sa pagtulak ng bangka sa raydakan niya. Alas 6 na pala ito ng gabi mga kapobre at maaga kaming pupunta doon kahit nasa alas 10 pa ang hibas ng dagat. So what's up mga kapobre? So ngayong gabi nga po pala pupunta kami ng Arangasa Island at doon po kami mangingilaw ng mga isda. So let's go! So dito nga ay pinaandar na ang bangka at dito nga pala kami dumaan sa ilog namin dahil malapit lang naman ito papunta sa Barangay Arsasan na kung saan madadaanan namin ang kanilang tulay. After ng 20 minutes na biyahe mga kapobre, finally nakarating na tayo. Subalit malaki pa nga ang tubig dito sa isla ng Arangasa Island dahil nga ay nasa alas 10 pa ang hibas. Kaya nagpahinga muna kami dito habang inaantay na magkaroon ng hibas. Fast forward alas 10 na pala ngayon kaya nagprepare na ng dadaling gamit ang kuya ko. So ayun mga kapobre, nagkaroon na po ng hibas yung dagat. So finally mga kapobre, panulot na tayo. Let's go! So dito ay sinimulan na namin kaagad ang pangingilaw at yung partner ko nga dito ay si Pare Irol. Malawak nga pala ang hibasan na ito kaya kinakailangan talaga na may kasama ka para kung sakaling mawala kayo may kasama kang madadamayan para maghanap ng tamang daan. Kung makikita nyo naman na simulan na natin ang pangingilaw at habang nga kami ay papunta sa Pasig, may mga iba't ibang shell nga ang ating nakuha. So dito nga ay namana na nga tayo at yung main target nga natin dito ay isdang danggit dahil marami po kasi dito. Habang nga ako naghanap ng mga danggit, nakakita nga ako dito ng mga isdang buntog na kung saan behil lang po talaga ito makikita sa area na ito dahil halos na sa mga katunggan po kasi sila makakuha. Kaya sobrang tuwa ko naman talaga. Pasensya na po kung sa part na yan ay hindi ko pa nakunan kung paano ko ito pinana. Busy rin po kasi yung partner ko sa pangingilaw pero pagkalipas ka ng mga ilang oras tinulungan na nga niya ako para mag-video sa akin dahil nalubat na po kasi yung flashlight niya. Actually abrupt lang po talaga yung pagsama niya sa akin dahil nakita lang po talaga niya ako sa bahay na naka-jacket kaya naman tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Kaya nung nalaman niya na sa dagat kami, agad-agad na nga ho siya nag-prepare ng mga kagamitan para sumama. Rason kung bakit yung flashlight niya ay madaling malubat dahil hindi nga ito na-i-charge ng matagal. So dito ay nagkita na kami ng kuya ko at hindi na nga ako nangilaw dito dahil gusto ko munang i-focus sa kuya ko yung kamera natin. Magaling nga pala mangilaw itong kuya ko kaya naman halos mapuno na yung dala niyang baldean ng isda. So dito ay tumaas na nga ang tubig at kinakailangan ho ay babalik na kami sa bangka para mag food trip. So tamang-tama nga ay may mga dala na kaming baon na kanin para dito na kami kumain. Time check alas 3 na nga pala ng umaga ngayon mga kapobre. So dito nga ay susubukan natin kumain ng sawaki or sea urchins. Matamis nga itong kainin kaya kinuha ko talaga ito para dito kainin sa bangka. Dito ay busy yung kuya ko sa pagtrabaho ng kinilaw namin at yung iba naman ay nagluto ng tinuwa na isda. Tingnan sito aga maluto. Mga pirada na. Total sinato. Sige saya, kontor. Ano sige pasundalo sige mga pirada. May na internet speak na sige. Bilawin mo na. After namin mag-prepare ng mga niluto, nakapag-pray na kami at sinimula na kaagad ang kainan. Sa part na ito ay medyo nagutom na talaga kami kaya tara, samahan nyo kaming kumain ng fresh na kinilaw at tinuwa. May baon rin nga pala kaming coke kaya ito uminom nga kami at Tupperware nga ni Pare Irol yung ginamit namin. Bawal po talaga mag-inarte kapag ginawa nyo ang ganitong adventure kaya sa mga nagbabalak na gawin ito, sana po ay mag-enjoy lang kayo sa mga ginagawa nyo at wag po natin kalimutan magdasal palagi sa Panginoon.
So ayun mga kapobre, tapos na po kami ang ilaw ng mga isda at kumain din kami. So ito na nga pala yung mga nakuha naming isda mga kapobre. Wow! Dami. Grabe mga kapobre, ang dami. Pwede na tayo magminyo. So dito naman mga kapobre ay natulog muna kami dahil hinihintay pa namin na tumaas pa ang tubig. Then after po ng mga ilang minuto, umuwi na po kami. Dito mga kapobre, finally nakarating na tayo. So mga kapobre, kauwi na kami. Box. May na. Wow, ang dami mga kapobre na nakuha namin. So bali ito na nga lahat ng mga nakuha namin mga kapobre. Isang box nga ito. Tamang-tama ay gusto nga pala magbenta ng kuya ko nito. Kaya sinabihan nga namin sila mama na mag-prepare ng ice para hindi madubo yung isda. Wow. Sea urchins. So hanggang dito na lang tayo sa video na ito mga kapobre. Hanggang sa muli. Paalam!